bata, ako si Teacher Catherine, ang iyong magiging gabay ngayong araw. Sa aralin na ito, ikaw ay inaasahang maisasagawa ang tamang tempo ayon sa kumpas. Ikalawa, makikilala ang mabilis, katamtaman at mabagal na musika. Pangatlo, maaawit ang ilang katutubong awitin ayon sa tempo. Pag-aaralan natin ang mga ito sa Music 3, ika-4 na markahan, unang linggo. Bago tayo magpatuloy sa aralin natin, humanap muna ng komportableng lugar sa inyong bahay, ihanda ang inyong lapis at module at sagutin ang paunang pagsusulit sa ikatlong pahina. Basahin at intindihing mabuti ang bawat tanong, saka piliin at bilugan ang letra ng tamang sagot. Unang bilang. Ito ang bilis o bagal ng isang awitin o tugtugin. A. Ritmo. B. Melodiya. C. Dinamiko. D. Tempo. Kalawang bilang. Ang awiting pampatulog ng bata ay inaawit ng patlang. A. Mabagal. B. Mabilis. C. Katamtaman. D. Mabilis na mabilis. Ikatlo, alin sa mga ito ang katamtaman ang bilis? A. Pagtakbo ng tren. B. Paglakad ng pagong. C. Paggapang ng sanggol. D. Pagmartsa ng pulis. Ika-4 na bilang. Alin ang inaawit ng mabilis? A. Bahay kubo. B. Tulog na bunso. C. Ako ay nagtanim. D. Leron-leron sinta. Ikalima, alin ang tamang pahayag? A. Ang lakad ng pagong at uod ay mabilis. B. Ang masayang awitin ay inaawit ng mabagal. C. Ang malungkot na awitin ay inaawit ng mabilis. D. Ang malungkot na awitin ay inaawit ng mabagal. Iwawasto natin ngayon ang inyong mga sagot. Kung tama ang sagot, lagyan ng check. Kung mali, lagyan naman ng X. Sagot sa unang bilang, D. Ikalawang bilang, A. Ikatlong bilang, D. Ika-4 na bilang, D. Ika-5 bilang, D. Bilangin nyo nga ang inyong puntos. Ang nakakuha ng 5, itaas ang kamay. Magaling! Kung nakakuha ka ng mas mababa sa 5, huwag mag-alala. Matututo ka kung magpapatuloy tayo sa ating aralin. Ngayon na natapos na natin ang subukin, dumako naman tayo sa balikan. Pakinggan ang panuto. Basahin ang tunog ayon sa nakasaad na dynamics nito. Una, malakas na tunog ng tambol.
Ikalawa, mahinang huni ng ibon. Ikatlo, katamtamang tawag sa cellphone. Suriin ang bawat sitwasyon at ang mga larawan. Subukang tularan ang galaw ng mga ito. Unang sitwasyon. Isa kang uod na nahulog sa sanga dahil sa ulan. Gagapang ka pabalik sa sanga sa bilang na 10. Ikalawang sitwasyon, bibisita ka sana sa kaibigan mo. Biglang lumabas ang malaking aso, kaya kumaripas ka ng takbo sa loob ng 1 minuto. Ikatlong sitwasyon. Uy! Malaki na pala ang alaga mong baboy. Dalhin mo na siya sa palengke. Sundan mo siya at sikaping hindi mawala. Maglakad ng 20 bilang. Ang tempo ay bilis o bagal ng musika. Ang tatlong tempo ay mabagal na tempo, gaya ng awiting Ili-ili tulog anay at Ako ay nagtanim. Ikalawang tempo ay katamtaman, gaya ng awiting Bahay Kubo at Lupang Hinirang. Ikatlong tempo ay ang mabilis, gaya naman ng awiting Leron-Leron Sinta at 10 Little Indians. Maaaring maipakita ang tempo sa galaw ng katawan, kalikasan at maging mga hayop. Ang damdamin ng musika ay makikita rin sa tempo nito. Halimbawa, ang malungkot na awitin ay mabagal. Ang mabagal na awitin ay nagdudulot ng mapayapang damdamin. Ang masayang awitin ay katamtaman o mabilis. May iba't ibang tempo rin ang galaw o kilos. Halimbawa, mabagal ang tempo kapag naghehele o nagpapatulog ng bata. Katamtaman ang bilis ng mga nagmamartsa. Mabilis ang pagtakbo ng tren. Ang tempo ay makikita rin sa kumpas. Ipapakita ko kung paano ang pagkumpas ng mabagal, katamtaman at mabilis. Sa mabagal na tempo, ganito ang kumpas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa katamtaman naman ay ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At sa mabilis na tempo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ngayon na natutunan niyo ang tempo at kung paano ito ipapakita, isagawa niyo naman ang mga sumusunod na pagsasanay. Para sa gawain 1, pag-aaralan ang mga sumusunod na larawan at ilagay ang titik ng larawan sa tamang tempo. So sa unang hanay, isusulat ang mga titik ng larawang may mabagal na tempo. Sa ikalawang hanay, isusulat naman ang mga titik ng larawang may katamtamang tempo. At sa ikatlong hanay, isulat ang titik ng mga larawang may mabilis na tempo. Larawan A, pagong na naglalakad. Larawan B, mga asong tumatakbo. Larawan C, tumatakbong tren. Larawan D, naglalakad na kalabaw. Larawan E, tubig sa talon. Larawan F, bumabagyo. Larawan G, isang batang nagbabayo. Larawan H, mga pulis na nagmamartsa. Larawan I, umaandar na pison. Tingnan natin ang mga sagot. So, ang sa mga larawang may mabagal na tempo, ang larawan A, D, at I. Ang mga larawang may katamtamang tempo naman ay ang larawang G at saka H. Ang mga may mabilis na tempo ay ang larawang C, E, at F. Sa susunod na gawain, mas maiintindihan ninyo ang tempo gamit ang galaw ng orasan. Gumamit ng orasan, relo, o kaya'y pagbilang ayon sa kumpas. Kapag may orasan, bawat galaw ng second hand ay isang bilang. Ikumpas ang bawat bilang ayon sa tempo. Ang kumpas ng kamay ay dapat ayon sa direction ng arrow. Patnubayang gawain 2, ang katamtamang tempo ay ikukumpas isang bilang bawat segundo. So sabay tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Sa mabilis na tempo, ang kumpas ay 2 bilang bawat segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa mabagal na tempo, isang bilang bawat 2 segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa pinatnubayang pagtatasa 2, tumawag ng 2 kasama. Ang unang kasama, ang ikukumpas ay ang tempong katamtaman. Ang ikalawang kasama, ikukumpas naman ang tempong mabilis. At ikaw, ikukumpas mo naman ang tempong mabagal. Ang mga gagawin, magbilang hanggang 10 habang kayo ay nagkukumpas. Dapat, ang pagkumpas at pagbilang ay ayon sa kumpas na ginawa natin kanina. Sabay dapat ang pagsisimula.
Sino ang unang natapos? Sino ang pangalawang natapos? Sino ang panghuling natapos? Ngayon ay aawit naman tayo. Titingnan ninyo ako mga bata habang inaawit ko ang leron-leron sinta na may kumpas na sinusundan ang direksyon ng kumpas sa bawat pantig. Leron, leron sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, sisila ng bunga. Pagdating sa duloy, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. Para sa Malayang Gawain 1, awitin natin ng sabay ang Bahay Kubo ng Katamtaman. Ito ay sa ritmong tatluhan. Sundin ang kumpas. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid nito ay puno ng linga. Ngayon naman, awitin nyo ang Ako ay nagtanim ng mabagal sa ritmong tatluhan. Para sa Malayang Pagtatasawan, awitin ulit ang tatlong awitin kanina, gaya ng Leron-Leron Sinta, Bahay Kubo, at Ako ay Nagtanim. Ang iyong score ay batay sa sumusunod na rubric. So, may dalawang criteria sa gawaing ito. Unang criteria, na ikukumpas ang awitin ayon sa ritmo. Ikalawa, naaawit ang awitin ayon sa tempo. Kung nakakuha ka ng 5 score, napakahusay. Kung 3 naman, magaling. Kung 1 ang score, pagbutihin pa. Para sa Malayang Pagtatasawan, awitin ulit ang tatlong kanta. Umindak, pumalakpak o tumugtog ayon sa tempo ng mga ito. Narito naman ang rubric sa gawaing ito. Ang criteria, nasunod ang tamang tempo sa pag-indak, pagpalakpak o pagtugtog. Narito ang buod ng ating aralin ngayong araw. Ang isang galaw, tugtugin o awitin ay maaaring mabagal, katamtaman o mabilis. Tempo ang tawag natin dito. Ang tempo ay ang bilis o bagal ng musika. Iba't ibang damdamin ang ipinapakita ng tempo. Ang mga mabagal na tempo ay nagpapakita ng kalungkutan at kapayapaan.
Ang mga katamtaman at mabilis ay kasiglahan. Tingnan natin kung maisasagawa nyo ang inyong natutunan. Panuto, awitin at igalaw ang awitin ayon sa tempo. Una, aawitin ang awitin ng mabagal na parang nagpapatulog ng bata. Ikalawang gawain, aawitin ng katamtaman na parang masiglang sumasayaw. Ikatlo, aawitin ng mabilis na parang nagmamadali. Una, ang tempo ay patlang ng awitin o tugtugin. A. Ikli o haba. B. Lakas o hina. C. Bilis o bagal. D. Taas o baba. Ikalawa, alin ang may tempong mabagal? A. Sayaw na tayaw. B. Tugtog sa martsa. C. Awiting pampatulog ng bata. D. Tugtugin sa parada ng piyesta. Ikatlo, ang saliw na tugtugin kapag nagmamartsa ay karaniwang A. Mabagal. B. Mabilis. C. Katamtaman. D. Mabilis na mabilis. Ikaapat, alin sa mga ito ang may mabilis na tempo? A. Pagtakbo ng daga. B. Paggapang ng uod. C. Paglakad ng matanda. D. Paglipad ng saranggola. Ikalima, paano magiging kaaya-aya ang isang musika? A. Kapag ito ay inaawit ng may kasiyahan. B. Kapag ang awitin ay may mabagal at mabilis na tempo. C. Kapag naiintindihan ang nais ipahiwatig ng musika. D. Lahat ng nabanggit ay tama. I-check yun naman ngayon ang inyong mga sagot. Kung tama, lagyan ng check. Kung mali, lagyan ng X. Unang bilang, ang sagot ay C. Ikalawa, C. Ikatlo, C. Ikaapat, A. Ikalima, D. Para sa inyong karagdagang gawain, hilingin sa mga kasama sa bahay na awitan ka ng 3 awitin. Ito ay mabagal, katamtaman at mabilis. Iguhit sa kahon ang nararamdaman mo o parang gusto mong gawin habang inaawit ang awitin. Narito ang kahon. Sa unang kahon, habang inaawit ng mabagal ang awitin. Ikalawang kahon, habang inaawit ang awiting may katamtamang bilis. At sa huling kahon, nang marinig mo ang mabilis na awitin. Kapag walang kasama sa bahay, maaaring makinig ng angkop na awitin o tugtugin. Kung walang gagamitin, maaaring ang mga sumusunod na awitin ang gamitin. Sa mabagal, pwedeng ang awiting Ako ay may lobo o Ang bayan ko. Sa katamtaman, ang awiting Lupang hinirang. Sa mabilis,
kung ikaw ay masaya o gummy bear. Yehey! Tapos na tayo sa ating aralin. Sana ay marami kayong natutunan at naisagawa ng tama ang mga gawain. Paalam hanggang sa muli!